Dati guys, ay nag-US din kami ni Kiko. Si Kiko, nagpunta siya ng Wisconsin Dells. Nagpunta ako ng Alabama. Yung lalagyan ng linen guys, mas matangkad pa sa akin. Kasi pagka sumakay ako ng elevator, ako lang yung laman ng elevator. Ganun kasikip, ganun kalaki yung bitbit ko. Kwentong Amerika to, guys. Kwentong Amerika, no? So, yung pangalawa ko naman ng part-time, sales naman ako doon. Ano siya, kasi nga beach ka, diba? So, merong Alvin's Island. Search nyo guys, legit to talaga to. Table na ganito, tapos may dalawang chair. Ang katabi niya guys, yung mateng basurahan. Tapos nakakain ako. Hi guys! We are now on our first official day here at Hyatt Regency sa may Chicago. At ayan na nga ang aking baby loves. Dahil nga meron tayong a-attendan na conference, so dito muna sila ni Vibe. Ayan, si Vibe tulog pa siya. Naka-request na rin tayo ng crib pero hindi naman niya ginamit. Pero maganda na meron siya dyan para in case na may gagawin si Kiko, pwede niya ibaba dyan si Vibe. So, ang ganda nga ng ating naging view guys. O, nakikita nyo ba? Tapos, meron doon na river. Pwedeng mag-river cruise. Ayan siya. 'Di ba? So, ayun. Baba muna tayo doon sa conference na attendan natin today. Behave ka lang dyan. Mag-vlog ka ha. Outfit check. Tada! Baka malamig kaya meron tayong pa-jacket. Let's go! Hindi pa gising si Vibe. Baba na tayo. Bye! See you later! Dito nga tayo guys sa 16th floor, 1623 yung ating hotel number. So guys, habang mag-isa ako, ayan. Kanina nagmumuni-muni ako at naisip ko na sa lahat ng moms na makakapanood ng video na ito, if you have the right man by your side, having a work doesn't really make you a bad mom. And being a mom doesn't make you a bad employee or professional. So, naisip ko lang i-share yun sa inyo. Kasi, minsan na-feel bad ako na parang, am I bad mom kasi nag-work ako? Or am I a bad employee kasi mom ako? End of the day, you can be both if you have the right man by your side. Kita nyo naman, talagang nag-off sa work si Kiko para samahan kami, di ba? If you have the right man, pwede nyong ma-try na magawa pareho. Punta na tayo dun guys. Bye! Ang laki nitong Regency na to, hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, 3 levels down daw muna tayo. And then, 2 levels down pa ng escalator. Let's go. Hi guys! So, break muna tayo. Pupunta lang ako saglit dito sa aking pretty bebe and poging bebe. Hi! Hi baby! Laro-laro lang siya dyan. Sige na. Tapos na ang quick break. Baba na tayo ulit. See you in a bit! Hi guys! So, nandito na kami sa may downtown Chicago. Actually, downtown Chicago naman talaga yung location namin. Wala pang 5 minutes nung tinakad namin. Pupunta kami ngayon sa Bean. The Bean. Ayun sila kayo. Nandito na ngayon tayo sa Founders of Millennium. Millennium Park lang actually. Ayan. Sabihin mo, Vibe. Welcome to Chicago. Bird the bird. Baby. Baby. Tada! Ano kaya yung symbolic meaning ng bean? Hindi ko alam. Coffee bean? Vibe. Ayan guys, nandito na tayo sa The Bean. Iiyak ako sa malaki na po yung tao. Nasa The Bean na tayo. Dito sa Chicago. Ang ganda guys, tingnan nyo. O kita yung reflection ng mga buildings. Oh, cute siya. Tapos yun yung mga building. Mama. Sige, lakad na tayo. Hanap tayo ng kainan. Bye. Ang ganda ditong magpunta guys kapag kahapon. Yeah. Mainit, hindi malamig. Grabe guys. Maganda yung panahon. So, as expected, syempre, marami din tao. Ayan guys, for the second time. Nandito na naman tayo sa The Bean. Buhay na buhay yung city, no?
Yes. At buhay na buhay ang city, tulog na tulog ang baby. Yeah? Where? Dati guys, ay nag-US din kami ni Kiko. Si Kiko, nagpunta siya ng Wisconsin Dells. Nagpunta ako ng Alabama. So, ang Wisconsin Dells ay 2 hours, 3 hours away from dito lang sa Chicago. Kaya talagang kami ay may American dream kasi nakapunta na. Pag naranasan mo, medyo mahirap. Yun yung tumatak sa akin na kinukwento mo sa ibang tao. Alin? Pag nakatikim ka na ng dolyar, hindi mo naisipin kung anong trabaho yung ano lang. Kaya lalo estudyante lang tayo. Magkano inuwi mo nun? Estudyante to ha, magkano inuwi mo nun? Kalahati. Di ba? Tatlo trabaho ko nun. Part-time yung dalawa, tapos full-time yung isa. Kwento mo yung ano, yung life mo na lang. Ay, yan naman ako. Kwento mo Nakakaiyak na. pang mahala-hala. Kwento mo. Ilang. Go. Kwento mo sa kanila. Dalawa kaming magkaklase, si Dayan. Hi, Dayan. Ayan. Tapos noon, dapat sa Las Vegas kami. Tapos noon, biglang kinancel yung Las Vegas sa mga estudyante kasi masyado nga siyang liberated, hindi safe, yung mga ganon. So, kinancel si Las Vegas, last minute nalipat kami ng Alabama. So, sa Alabama, dapat sa Las Vegas, sales kami. Pagdating sa Alabama, naging linen transporter ako, guys. Ang linen transporter sa mga hotel, ikaw yung magdadala ng mga linen from floor to floor. Tapos ikaw din yung kukuha ng maruruming linen. Yung lalagyan ng linen, guys, mas matangkad pa sa akin kasi pagka sumakay ako ng elevator, ako lang yung laman ng elevator, ganun kasikip, ganun kalaki yung bitbit ko. Binulong naman, pero ang laki niya talaga. Tapos noon, hindi ako marunong magbike. Pero nung time na yon, malapit lang kasi kami. Para siyang, di ba, dito sa mga schools sa Canada, kapag malapit lang yung bahay nyo, kailangan lalakarin mo na lang. Hindi kayo sasakay ng school bus. Parang ganun yung sa amin. So, yung mga kasama namin dun sa, tawag dun sa namin na regata. Yung mga kasama namin sa regata, sinusundo sila ng van. Dadalhin sila dun sa hotel nila. Yung hotel namin kasi malapit lang. So, hindi kami sinasakay ng van. So, kailangan namin magbike. Hindi naman ako marunong magbike. So, pinili ko matutong magbike. Tapos, yung bike pa nun, hindi yung may brake. Ang nabunggo ko yung ano ba tawag yung stoplight. Munti ko nang mapabuhol yung stoplight. Probinsya naman siya. Tsaka isang diretso lang kasi. Tapos wala kang tatawiran. Kasi kung saan yung pwesto ng regata, doon yung pwesto ng hotel. Pero medyo malayo-layo kasi siya pagka nilakad. Tapos may panahon pa doon, guys, na sobrang hangin. Dala-dala ko yung bike. So ang ending, bumaba ako ng bike, tinula ko yung bike. Napakabigat niya talagang kailangan makagalong kapag naglalakad ka sa sobrang lakas ng hangin, promise. Tapos noon, last 2 weeks ko yata tinawagan ako doon sa pangatlong part-time. Kaya ako yung kinuhang part-time na yun kasi restaurant siya. So nasa ko parang sa cashier ako ng restaurant. Tapos kaya ako siya kinuha kasi may free dinner. Kwento mo yung kwento mo yung sa basurahan. Kwentong Amerika to, guys. Kwentong Amerika, no? So, yung pangalawa ko naman na part-time, sales naman ako doon. Ano siya, kasi nga beach siya, di ba? So, merong Alvin's Island. Search nyo, guys, legit to talaga to. Alvin's Island sa Alabama. Pupunta ako sa pangalawang trabaho ko. Kasi nga retail siya, wala ka namang space na pagkakainan. So pagkakain ako, guys, mag-check out lang ako ng Lay's ba yun? Hindi ko na matandaan. Basta may check out ako na potato chips o kaya magbabaon ako. Pero wala kaming microwave. So imagine yun, lamig-lamig nun. Tapos noon, may actually, maraming times talaga na yung table kasi niya, alam mo, sa US, typical. At saka sa Pilipinas, diba, pag may mall, karaniwan, may table sa likod, yusihan. Alam mo, parang gano'n. May table na ganito, tapos may dalawang chair. Ang katabi niya, guys, yung banting basurahan. Hindi naman kadumi yung basurahan kasi nga hindi naman natatapon ng nabubulok doon, di ba? Pero basurahan pa rin. So, ang ginagawa ko, pagkakain ako, uupo ako sa table, yung pa ako yung nasa chair. Tapos nagkakain ako. Tapos nasa likod ko yung basurahan, hindi ko siya hinaharapan. Tapos noon, ang nangyari, meron pang isang beses, syempre, minsan, ano ba tawag doon? Imo-imo ka, di ba? So, kumakain ako ganyan. Alam mo yan, di ba? Alam mo yan? Kwento mo. Alam mo yan? Kwento mo. Sibo akong ganyan. Tapos nakita ko yung buwan. Tapos sabi ko, ano yan? Yung buwan na nakikita ko, bukas makikita din ito ni Kiko. Oh, so sweet. Yun siya.
Tapos nun, hindi pa uso ang internet masyado. Yeah. Nun, Skype ano pa lang, tayo nun, Skype. Skype pa. Tapos nun, grabe nun ang panahon ngayon. Ah. Napakadali lang mag-ibang bansa. Nung time na yun, Skype kami, tapos nun, syempre nagtitipid pa ako kasi mahal ang internet nun, mahal ang data nun. So, ano lang siya, parang, alam mo yung disposable na phone yung flip, di ba? Tapos may ano lang siya na, wala, 20 texts, ganun 30 texts. Nakikitext lang ako sa kanila. Nung time na yun, pag-iisipin ko ngayon, parang kawawa pala ako, ganun. Pero nung time na yun, ini-enjoy ko lang siya talaga. Kasi hindi naman kawawa. Ganun talaga may pinagdadaanan ng mga tao. Tama. That's what makes you stronger. Dinaanan mo na yun. Oo. Yun lang yung naging tanging part, tanging trabaho ko habang nag-aaral ako. Hindi naman kasi ako yung trabaho. Dito sa kanila normal yun. Mag-ano ka, magkaka-share ka or mag-ano ka sa mga Tim Hortons o gano'n. Pero sa atin kasi hindi tayo sanay ng nagpa-part-time ng mga estudyante. Parang astig tayo kung nagpa-part-time ng mga estudyante. Dito, normal yun. Normal siya. So talagang dadaanan yun. And that's okay. Hindi naman kawawa. Good morning guys. So ang bilis lang nga ng araw dito sa Chicago. Ayan. Kasi ano lang sila dito mga 20 hours a day lang. Charot. Hindi. Ang bilis ng araw in the sense na sobrang busy. Ang dami kasing ginawa. Ganda talaga ng background. Talks, conferences, networking sessions. Ngayon nga ay officially, nasa third day na tayo ng conference. Dito sa Chicago, it's our fourth day. Dumating tayo dito ng Tuesday and Friday na ngayon. So, halos mga 4 na araw na natin dito. Nag-aayos na nga kami ng aming maleta. Lipat tayo sa ibang, kasi tapos na yung conference, kaya lang naman kami nagstay dito sa Hyatt kasi dito mismo yung conference sa same hotel. So ngayon, after the conference, check out na tayo. Pupunta tayo malapit sa O'Hare, sa airport nila. Doon tayo magstay. Pero before tayo magpunta doon, mamaya maglalagalag tayo. So punta muna tayo dito around downtown. Lahat ng pwede nating mapuntahan bago tayo mag-move sa ating hotel sa malapit sa airport ng O'Hare. Iniisip pa namin kung babalik kami ng downtown bukas. Baka mag-train kami just for the experience. Pero at the same time, syempre, we have a baby, so everything is dependent on the baby. Lahat ng excuse na gagawin namin ay dahil sa baby. Pag tinatamid kami, kawawa naman si Vibe. Pag nilalamig kami, lalamigin si Vibe. Malamig talaga. Kagabi nung pumunta kami guys sa Bean, medyo malamig si Vibe. Pero totoo talaga yon. So siguro kung kabilang ni Kiko, kakayanin naman. Pero since kasama namin si Vibe, bumalik na lang kami. So nagpicture lang kami ng mabilis sa Bean, then balik na kami. So yun, gloomy pa rin. Hopefully it gets better tomorrow or tonight or mamaya-maya. Maaga pa naman, 7:44 pa lang. So, pero gloomy talaga siya guys. Pero sabi naman nila, it's just the season. Yung time of the year, ganyan talaga ngayong season na to. Pero it gets sunny. Of course, this is Chicago, right? See you ulit sa susunod.